susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Face to Face is brought to you by Ever Bilena, Beauty in You. Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, nakikisaw-saw. Sanda na ba kayong magpayanig sa talakan? Ang inyong nag-iisang Barangay Hall on Air ay pupunta na mismo at dadayo sa inyong mga barangay. Wow! Mag-uusap tayo, aayusin natin ang mga problema nyo, one barangay at a time. Nag-iinit na usapan, patigabong bakayan, diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakser sa telebisyon. Face to face na with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Kamusta po sa mga sausawera at sausawera natin dito sa Morong Rizal? Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa Bula o sa Bude? Sa Orion, ready na rin ba? Excited ang mga kapatid natin dito, Hans, kayo? Ang mga kuya ko dyan, ready na rin! Sausawa na! Saan ba tayo? Morong! Face to face na! Isasamahan ng kaibigan, pangalan ay solusyonan! Face to face! Sinong sisimangon? Face to face! Sinong ngingiti? Face to face! Ang mga problema? Face to face! Pagtalikuran, harapin mo, face to face! Hello mga kapatid! Kami po ay sobrang excited at happy dahil nandito kami kung saan sikat ang balaw-balaw. Alam kong gigil na kayong bitawan ang isang malaking huwa! Oh, kita mo naman! Abay talagang napakahusay naman talaga ng mga taga Morong Town Plaza, Barangay San Pedro, Morong Rizal. Maraming salamat po dahil tunay na F2F ang #1 dito sa inyong lugar. At syempre, hindi namin kayo bibiguin. Abay sa paglusob namin ngayong hapon dito, ika nga we will rock your barangay. At di lang kayo ang aming yayanigin dahil buong mundo sa pamamagitan ng ating fanpage sa Facebook hindi na nagpapahuli sa pakikisaw-saw. Eto na, sina Yen Gonzalez. Sabi niya, magandang umaga sa iyo, Chang Ami. Ako po ay isa sa mga masugid na taga-subaybay ng programa niyo. Mababaliw ako pag hindi ako nakapanood ng face-to-face. Sa katunayan nga po, nag-stop na ako ng work. Uy, bakit naman? Para lang masubaybayan ng face-to-face. Wala po kasing TV sa salon na pinapasukan ko. Grabe po talaga, ang dami kong natututunang aral. Lalo na sa Trio Tagapayo. Saludo po kami sa inyo. At sa iyo, Chang Ami, ang galing mo kasi pag nagsasalita na kayo, yung mga guest nyo natutulala. Hehehe. Sabi niya, ganda pa palagi ng fashion style mo. Si Hans ang cute. Lalo na pag nag-i-introduce sa Trio Tagapayo. Nakakatuwa talaga. Salamat po. And more power and God bless always. Thank you. Sabi ni Yen. Alam mo yan, nakakatuwang isipin na marami talaga ang tulad mo na talagang natututo sa ating programang Face to Face. Happy viewing din sa mga Sambuangenyo na laging nakatutok sa ating programa. At sana nga, one of these days, makapunta rin tayo doon at makapag-barangay Face to Face. At mula dito sa aking Barangay Hall on Air sa Morong Town Plaza, Barangay San Pedro, Morong Rizal, ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami, na kahit kailan hindi magsasawang magpaalala sa inyo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto na ang kasama natin dito ang ating kagewad sa telebisyon na ready nang kumain ng
piniritong masarap dito, inihaw eh. Nahito, tapos kasabay mo yung balaw-balaw. Nako, Hans Bortel, kailangan matikman mo yon. Ay, naku, Chang, siguradong lalantakan ko lahat yan mamaya. Naku, naghanda ako. Hindi ako nag-breakfast kanina. Hindi ako nag-dinner kagabi. Talagang kakain ako. Pero ito muna, meron tayo kasing kasamang 3 taong bubusugin din tayo ng mga aral sa buhay. Narito po ang ating legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr., ang ating family counselor and Doctor of Psychology, Dr. Camille Garcia. At syempre, ang ating spiritual advisor, Father Albert Mecaydor. Mga kapatid na taga-Morong, sila di ba ang ating trio taga-Bayo? Woo! Naku, Chang, nasa audience natin ngayon, ang dami-daming babae. Alam niyo bang sobrang bilib ako sa inyong mga babae? Dahil pagkahusay-husay niyong manghuli ng may mga ginagawa, katulad nitong ating bisita, hindi ba? Tama ka dyan, Hans, kung ang iba ay nahuhuli mismo ng kanilang mata ang kataksilan, abay naiiba sa kanya dahil tenga lang ang ginamit, narinig na daw niya na umuungol habang nananaginip at na nagsa-something-something. Sila ng kanyang kinakasama, ibang name song ang sinabi. Hi, ito ang ating face-to-face issue of the day. Nabisto ni Aling Emma ang kataksilan ng kanyang kinakasama dahil sa pagtulog daw nila ay ibang pangalan ang inuungol ng lalaki. Wala nga siya po pera, wala siyang hanap buhay. Pagdating sa bahay po, lasing siya. Bibig niya, parati, bibi, nasa angkas. Malambing kasi siya sa akin. Sabi po niya, wala daw siya asawa. Hiwalay na daw sila. Ikaw pala ang babae sa asawa ko, kaya pala na wala nang binibigay sa akin na pera. Subukan mo lang. Magkikita tayo. Magkasubunutan tayo. Ano nga ba ang totoo? Face-off na, face-to-face! Mga kasawsawan dito sa Morong Rizal, eto na. 17 taon na silang nagsasama at 4 na ang kanilang anak. Pero nang dahil sa panaginip di umano, abay nagkabistuhan at ngayon nga'y nanganganib namang masira ang kanilang samahan. Bakit kaya? Ano bang nabuking ni Ate Emma Belinda Kaingkoy? At kasama ang hindi kanyang pangalan, ang nabanggit, ang inungol sa pagtulog ng kanyang kinakasama na si Mang Benito Boboy de la Cruz. Halika nga kayong dalawa. Pasok! Mang Buboy, Aling Emma, nabanggit ko po na iba ang sabing pangalan ni Mang Buboy. Ganun po ba? Opo. Katabi po kami sa pagtulog, parati, bebe. Eh baka naman po kumakanta lang. Uso yan ngayon, yung kanta ni Justin Bieber. Bebe, oh! Yan lang po. Kilala niyo po si Justin Bieber? Hindi? First time. Sino po si Bebe? Hala! Ano po yung kasama ko lang po sa pagtitinda po sa kasi vendor po kami. Okay. Pero ang kinakasama niyo po, ang pangalan ay Emma Belinda. Tama po? Opo. So anong tawag po ninyo kay Aling Belinda? Day po ang tawag. Ha? Day. Day. So yung baby, bakit po ninyo nabanggit habang tulog kayo? Siyempre po, panaginip lang yata yun. Hindi naman na Napanaginipan. Ano po yung naman totoo panaginip po nyo yun. nun? Ano ginagawa nyo sa panaginip? Siyempre, sa kasama kami sa pagtinda, nagharot-harotan, ganun. Naghaharutan? Habang nasa trabaho? Okay, sandali lang. Liwanagin natin, Aling Belinda. Ano po ba eksakto yung sinabi ni Mang Buboy? At natatandaan nyo ba kung anong oras na ito? Gabi ba? Madaling araw? Tuwing gabi po, alauna, pag po kami, sabi niya, At teka, sandali, habang nagsa-something-something? Opo. Bebe. Sabi mo kanina sa panaginip. Bakit sabi ni Aling Belinda sa something-something?
Nakatulog ka habang may ginagawa kayo? So habang kayo po ay medyo... Galit po ako sa kanya. Kaya parati siya binibigay niya, baby, baby. Nandito ako katabi niya. O ano po sinabi niyo? Anong ginawa niyo nung sinabi niyang baby, baby? Sinampal ko po siya. Oh. Sabi ko, bakit binibigkas mo na, baby, baby? Nandito ako katabi mo. O sino daw po ngayon? Yung nga po, baby na kabit niya po. Opo. Diretsahang tanong, Mang Buboy, eto po bang sinasabi niyong baby na ito ay kasama niyo lang sa trabaho o talagang karelasyon niyo? Hindi po. Anong hindi? Ano lang, best friend ko lang po. Best friend! Oh. So, bakit po ninyo napapanaginipan, nakaharutan nyo sa panaginip itong si best friend? Siyempre po, ganun eh. Siya pag malambing siya sa akin po. Aha. Pero ang sinasabi po ni Aling Belinda ay habang kayo ay nagsa-something-something, binabanggit niyo yung baby, baby, baby. Hindi po. Kahit naman ho akong misis niyo, akong kinakasama ninyo, baka makarate chak po kayo. Oh. So, gaano kadalas po yun na babanggit? Parati po, pag tuwing uwi niya sa bahay, Gising paglasing ba? siya po, paglasing po siya. Paglasing! Opo. Baka naman yun na, iniba niya na ang tawag niya sa inyo, baby Hindi po, na. kasi Ima naman po ako pangalan ko Ima. Oo. Bakit binibigis niya, baby, baby? Kung nasaan ka ngayon? Sa pakalasing lang po yun. Pagkalasing. So, paglasing, tsaka nananaginip. So, ibig sabihin, baka meron kayong matinding pagnanasa dito kay baby. Wow, Hindi po. Ha? Hindi po. Wala. Wala po. Ang anak po ninyo ay ilan? 4 po. 4. Ilang taon ng pinakamatanda? 17 po. 17. Nag-aaral po ba ang mga Opo. anak ninyo? Opo. Okay. So, ito po ba ang unang pagkakataon na nahuli ninyong may ibang babae si Mang Buboy? Kasi sa tabi namin, sa tatlong anak namin, sabi niya, parati na tuwing uwi niya, yun ang binibigas niya, baby, baby. Ay, samantala, nandito katabi niya. Sabi ko, bakit na parati mo binibigkas yan? Aha. O, may babae ka ba? Sabi niya, dati hindi niya sinasabi na wala. Pero sa katagalan, sinabi niya na umamin na po siya na may babae daw siya. Mga kasawsawan, siya ang gabi-gabing laman di umano ng panaginip ni Mang Buboy. Alin kaya ang mas madalas, ang pagkikita nila sa panaginip o ang pagtatagpo nila kapag sila ay gising? Narito po ang sinasabing baby ng buhay nyo, Mang Buboy. Si Baby Gutierrez. Pasok! Anyari? Anong nangyari? Ba't nakarating doon? Diretsa ang tanong, Aling baby, 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 oh! May relasyon po ba kayo ni Mang Benito? Opo. Oh! Pero ang sabi po ni Mang Benito, best friends lang kayo. Kasi Sinungaling po yan kasi harap niya asawa niya. tinutuon po niya na ganyan. Ha? So sa akin, best friend ko lang po yan. Best friend mo lang. Ano nga ba talaga? Si best friend ba o baby talaga? Pero may mga something na nagaganap. Abay, haharapin niya ni Mang Buboy sa pagbabalik po ng show na nagbibigay ang hang sa hapon ng buong Pilipinas ang... Kayo po ba may asawa dati? Mayroon ako asawa ngayon. Ngayon? Opo. O bakit kayo may relasyon kay Buboy? Ay, binaano ko naman, nagpaalam naman ako ng asawa ko na. Kasi lasinggero yung asawa ko. Sabi ko naman sa inyo mga kapatid, dito lang sa Face to Face tayo nakakakilala ng iba't ibang mga klase ng mga pangyayari sa buhay. Face to Face dito sa TV5.
Ang Barangay Face to Face ay nagbabalik po dito sa San Pedro, Morong, Rizal. At imbis na Emma ang pangalan na dapat sana'y binabanggit ni Kuya Buboy, pangalan po ninyo, Aling Baby. Kailan po ba kayo nagkakilala? At saan kayo nagkakilala nitong si Buboy? Sa Manggaano. Okay. Nagtitinda kami. Pareho kayo ng trabaho? Opo. Opo. Ano pong pakilala na naman sa inyo? Sabi po niya, wala asawa. Kayo po ba may asawa dati? Opo, mayroon ako asawa ngayon. Ngayon? Opo. O bakit kayo may relasyon kay Buboy? Ay, binaano ko naman, nagpaalam naman ako ng asawa ko na. Kasi lasinggero yung asawa ko. Sabi ko naman sa inyo mga kapatid, dito lang sa Face to Face tayo nakakakilala ng iba't ibang mga klase ng mga pangyayari sa buhay. Sino itong napakabait ninyong asawa na pinayagang kayong magkaroon ng kalukadidang? Hindi po, kasi sabi niya po, asawa ko, pag nahuli daw kami, bugbugin kami dalawa. Hindi naman kami nahuli eh. Marunong naman kami magtago eh. So si Mang Benito pa ngayon ang lumalabas na hindi marunong magtago dahil habang sila ay nagsa-something-something ng kanyang asawa, ng kinakasama, pangalan po ninyong nababanggit. Eh, sabi po niya kasi, hiwalay na po daw sila eh. Oh. Eh, ngayon, nung umpisa, nagtitinda kami. Pero kung hiwalay man siya, eh kayo ay tali. So paano nangyaring okay lang? Eh, lasinggero asawa ko po eh. O bakit hindi nyo nalang hiwalayin? Baliktad na talaga mundo ngayon. Marami kasi kaming anak. Oh. So tinitiis nyo na lang. Opo, Ilan po ang anak ninyo? 8. 8. Paano po naging okay yun? Masarap kasi. Kayo po ay may asawa po o kinakasama? Okay lang po yun. Wala ang problema yun eh. Usapan na namin yun po. So ano po ba nagustuhan ninyo? Ano ba usapan ninyo? Ano po ba nagustuhan nyo kay Buboy? Palagi kasi siya nagbibigay ng pera sa akin eh. Binibigyan po pala ninyo ng pera, Mang Buboy. Pero bakit po yung pang-alak ninyo, hinihingi po ninyo kay Aling Belinda? Opo, kasi ang sabi daw niya, bibili lang ng soft drinks. Eh, binibigyan ko. Ano po ba ang dahilan at kung bakit pumapayag kayong makasama si Buboy? Nagiging masaya po ba kayo? Kasi malambing kasi siya. Malambing kasi siya eh. Oo. Malambing. Malambing siya, maharot. Maharot? Opo. Nagde-date kayo? Bakit parang ngayong araw na ito ang antahimik nitong maharot na Buboy na ito? Pero diretsahang tanong, mahal niyo po ba si Buboy? Opo. Mahal niyo naman? Opo. Gaano katagal na po ba ang relasyon ninyo? 7 na po, 7 buwan. 7 buwan. Kasi asawa Okay, ko. Aling Baby, ano pong pakiramdam ninyo? Bago ko po kayo tinawag, narinig niyo po ba na ang nirereklamo ni Aling Belinda ay pangalan po ninyo ang madalas na nababanggit? Ay, opo. Kasi sabi, palalalasing siya. Sige kasi baby. So, nung narinig po ninyo yun, mas kinilig ba kayo na parang lumalabas ay may mga tinatagong pananabik at pananasa sa inyo itong inyong best friend yung si Buboy? Ay, halik lang po siya. Sige po. Wala naman halik lang, halik. Wala pang may mga nangyayaring mga Wala lang po. something. Po lang po siya, halik lang. So baka kaya parang ang dumalabas, meron nga kayong hidden desire, Mang Buboy, dito kay Aling Baby. Doktora, ay parang ang nangyayari dito, maraming sa mga kababayan natin na dumadanas din ng ganito, na baka hindi nila alam na sila ay pag natutulog, ay nakakapagsalita pala. Okay, ang sleep talking yung tinatawag nating somniloquy. Okay, ang somniloquy po ay ang pagsasalita during the time na nakatulog kayo. Ngayon, karaniwan na tayo nakakapagsalita during the time na sobrang pagod natin, sobrang stress, may depression, meron tayong gustong may mangyari sa atin, o kaya naman pag nakakainom tayo. Pero may mga
pagkakataon na yung mga sinasabing yun ay yung mga pent-up emotion or yung mga wish fulfillment. So ano ibig sabihin ng pent-up emotion? Yung parang gustong mangyari na hindi nangyari at saka yung wish fulfillment, yung sana nangyari pero hindi pa mangyayari pero sa panaginip nangyayari na siya. Kaya it comes to a point na kahit sabihin mo na nagsasalita ka during your sleep, hindi pa rin yun talagang nakikita. Ang napapansin ko dito, yung sinasabi nilang parapraxia, yung Freudian sleep na during the time na nagsa-something-something sila, may sinasabi. Kaya nga sinabi yun na Freudian sleep dahil ang intention nun, wala talaga siyang intention na sabihin yun. Kaya lang, dahil parang sinabi mo, Mang Boboy, ano ba ang gusto niyong kainin ngayon? Tinapay, kape, o ako. Yung parang pag nasabi mo yung o ako, ibig sabihin may intention ka na yun yung gusto mong mangyari dahil nabanggit mo yung word na yun. Marami pong salamat, Dr. Camille. At ang nakakabagabag pa talaga ay sinabi pa ni Aling Baby na okay lang yun. Ano pong hindi po ninyo naisip na meron din po itong magiging epekto sa mga anak po ninyo? Kasi pinainom daw ako niya ng gamot eh. Nino na naman? Opo, kasi dahil na na ako sa kanya, hindi na magkahiwalay. Naniwala naman kayo doon. Ano naman yung gamot na pinainom na yun? May gamot doon sa soft drink. So ginayuma ka. Naniniwala naman po kayo. Kasi pag naghiwalay na kami, maalala ko siya palagi. Ay, naku Hans, ikaw ba? Sa buong buhay mo may nagayuma ka na? O ginayuma ka na? Ay, hindi pa naman yata ako maabot sa ganung punto, Chang. Nakakakaba yun. Baka hindi ko naman pala talaga gusto. Hindi ako makakalas. Anyway, abay, sa tingin niyo ba, kanino bang punto ang medyo mas bibigyang simpatsya natin ngayong araw na to? Abay, magboto Hans tayo, mga kapatid. Taas ang mga placards. Pula ba kayo o puti? Boto Hans na! Naku, Chang, malinaw na sa puntong ito, ang suporta ng ating mga sausawera at sausawera ay para kay Ate Belinda pa. Yan ang resulta ng ating boto, Hans. Kapit na mga kapatid dahil kung may Emma, may Baby, meron pa raw isa pang Emma sa buhay pala. Sino naman kaya siya? Narito po si Emma Alvarez. Pasok! Sandali lang, Aling Emma! Sino ka ba sa buhay ni Mang Buboy? Nagpakilala po siya sa akin na binata po siya. Hindi ko lang makakalain na marami lang pala kami. Baka naman nalito ka lang kasi Emma rin siya, tas Emma rin siya. Best friend mo din? Hindi, nagkataon lang po parehas ang pangalan nila. Oh, pero ano mo nga siya? Best friend ko lang po. Best friend na naman, mga kasawsawan! Talaga naman lumalabas na Mr. Friendly talaga, si Mang Benito. Abangan ang mga bago niyang mga friend. Lalo na si Ate Emma, na isa pa, magbabalik po ang paborito ninyong talakserye sa buong mundo, ang... Sabi niya, best friend lang kayo. Best friend. Umuwang sa akin. Yan ang sinasabi ko. Mahaling ka. Yung bagong polo, nahuhubad ng ano eh. Mahaling ka. Bagong-bago, lumuluma habang suot ni Mang Buboy. Patawarin, ina ng awa. Talikuran, harapin mo, face to face. Face to Face is brought to you by Everbilena, Beauty in You. 40% of your tooth surface is out of your toothbrush's reach. That's why there's a Stringasol with Tri-Defense. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Face to Face, mga kasawsawan. Tatawagin po natin sa palayaw niyang Belinda, si Aling Emma, dahil ang nagsasabi pong karelasyon di umano ni Mang Benito ay isa pa rin pong Emma. So siya po ay Emma, siya ay Emma din, pero Belinda po.
kilala po ba ninyo, Aling Belinda, itong Emma na ito? Nakita ko po, hindi ko po siya kilala. Nakita ko po sila, nag-usap po sila sa daanan po. Nakita ninyong nag-uusap? Opo. Sweet na sweet? Opo. Oh, tinanong po ninyo kay Mang Buboy kung sino yung babaeng kausap niya? Opo. Sabi niya di siya po nagtapat. Sabi niya, kaibigan lang daw niya po. Okay. Ate Emma, kayo po ba'y may asawa? Wala po, balo po ako. Balo, may anak? May anak. Ilan po? 4. 4. So, nung nakilala po kayo ni Mang Buboy, nanligaw ka agad? Nagpakilala po siya sa akin na hiwalay raw siya sa asawa niya. Di ako naman po, siyempre, balo po ako. O ano po niyan, ang labing-labing po niya sa akin. Sabi niya, best friend lang kayo. Best friend. Muwang ka. Yan ang sinasabi ko. Maling ka. Yung bagong polo, nahuhubad ng Maling ka. Bagong-bago, lumuluma habang suot ni Mang Buboy. Patawarin, ina ng awa. Gaano na kayo katagal ni Mang Buboy, Ate Emma? 1 buwan lang po kami nag-ano niyan. 1 buwan? Taray! So bukod sa labing-labing, nag-something-something na rin? Hindi naman po. Hindi naman? Opo. Ulitin ko lang, Ate Emma, dahil baka hindi mo naintindihan yung something-something, may nangyari ba? Wala naman po. Wala naman. Sa inyo po, Aling Baby? Wala po. Wala? Halik lang po. Oh! Aling Emma? Halik lang po siya sa akin. Halik lang? Opo. So pinapa-soft drinks ka din? Opo. Sa palagay mo ba, nilagyan din ng gayuma? Aywan ko kung ginilagyan ng gayuma. Mang Benito, gusto ko lamang pong malaman, bukod po sa dalawang ito, may iba pa kayo bang mga friend? Meron ba po? Ha? Meron pa. Ay mabuti na pong sa inyo na nanggaling dahil may kaibigan pa rin po kayo na Sally ang pangalan, hindi po ba? Sino po si Sally? Mang Benito, friend niyo rin po ba si Sally? Opo. Gaano po katotoo na 4 na buwan na po ninyong karelasyon itong si Sally Arevalo? Pasok! Pinutis mo ako, ha? Ha? Pinutis mo ako? Ang tanong, Aling Sally, pinapainom din po ba kayo ng soft drinks? Soft drinks din ang pinano sa amin. Pare-pares pa pinainom ng soft drinks. Kaibigan din po kayo? Kaibigan, mag-shoot, ano kami? Mag-shoot na kayo? Mag-shoot na kami. So nag-something-something na rin? Isang beses lang. Alamin natin ang love story ni Sally at ni Mang Benito. Huwag po kayong bibitiw sa inyong Barangay Hall on Air Worldwide. Kasama pa rin po ninyo ang inyong lingkod, ang inyong kapitana. Pagbabalik po ang Face to Face. Sapat na ba yan? Tapat na, todo na. Meron. Ha? Meron pa po. Meron pa. Ano rin ang pakilala sa'yo, Tess? Wala po siyang asawa. Diretso ang tanong, Tess. May naging something-something na rin? 5 buwan na po kayo. Kapal na mo pa ko. Sandali lang. Wala kang iba. Dami mo pa ng ano. Miss Amy Perez would like to thank the Rong Rizal para tuparin po ang aming isang layunin na makatulong po sa mga kapatid nating may problema. At sa pagpapatuloy nga ng usapan natin ito, kasama natin si Ate Sally. Ano pong buwan kayo nagkakilala ni Mang Buboy? Basta 1 taon na po kami nakakilala niyan sa pagtitinda ng sisiw at saka ete. Ano pong pakilala naman sa inyo din? Hiwalay daw sila hiwalay na sila ng asawa niya. Kayo po ba may asawa? Hiwalay na rin Balo po. din po o hiwalay? Hiwalay na. Hiwalay, may anak. Mayroon 3 anak. Okay. So pag nagkikita po kayo ni Mang Buboy, mga anong araw po yan? So pag araw-araw man ako nagtitinda. Araw-araw? Okay. Tapos pag nakikita kami doon sa tinitindahan ko, binibilan niya ako ng soft drinks at pagkain sa ano. Abay, pero nagugulat ako sa inyo, Mang Buboy, daig nyo pa si Ding Dong. Si Ding Dong nga, Marian lang.
kayo may baby, may Sally, ay nalito na ako, may Emma, may Sally pa. Sapat na ba yan? Tapat na, todo na. Meron. Ha? Meron pa po. Meron pa. So, sino naman po, Mang Benito, yung sinasabi niyong kaibigan niyong isa pa, si Aling Tess Lino? Sino po si Tess? Kakilala ko po. Kakilala niyo, narito si Aling Tess Lino. Pasok! Kailan kayo nagkakilala naman ni Kuya Lino? Ni Kuya Lino. Nalilito na ako. Kailan po kayo nagkakilala ni Buboy naman? Anong buwan? 5 buwan na po ngayon. 5 buwan. Ano rin ang pakilala sa'yo, Tess? Wala po siyang asawa. Ikaw, may dati kang kinakasama, dating asawa? Hiwalay po kami. Hiwalay, may anak. May anak po kami. Okay, diretso ang tanong. Pinag-soft drinks ka din? Hindi po. Ah, hindi? Oh. Pinapakain po ako. Ah, pinapakain, nagde-date kayo. Oh. Diretso ang tanong, Tess. May naging something na rin? Meron na po. Ang kapal na mukha mo. Ah, sandali lang. Wala kang iba. Ang dami mo palang ano. Okay, sandali lang. Akala ko ako lang, ha? Okay, liwanagin natin. Akala ko ako lang, eh. Natatawa na lang si Aling Belinda kasi kanina kumpleto pa yung butones ng polo ni Mang Buboy. Ngayon luray-luray na, patawarin. Manluloko yan, manluloko. Okay. Mang Buboy, ang trabaho po ninyo, nagbebenta kayo ng itik. Opo. Okay, pero ang tinatrabaho nyo, mangolekta ng chicks. Hindi po. Kaibigan lang po. Okay, unawain natin, Mang Buboy, ano ba talaga ang gusto ninyo sa kanila? Isa-isahin natin, ha? So ano pong nagustuhan ninyo kay Aling Belinda? Bakit po ninyo siya kinasama ng 17 years? Ano po? Siyempre, nagpakilala siya sa akin, mabait din siya naman. Hanggat ngayon, hindi pa rin nawawalang kabaitan niya. Ganun pa rin siya. Okay. Si Aling Baby naman, ano naman ang nagustuhan niyo sa kanya? Nagustuhan ko sa kanya, mabait din siya. Tapos ganyan, na friends ko lang siya. Hindi ko sabi na linagay ko sa ano. Hindi niyo nilagay sa puso niyo? Friends lang. Wala daw kayo sa puso niya. Gusto niyo po ba tumabi na dito sa akin? Si Ate Emma naman po, anong nagustuhan niyo sa kanya, Mang Buboy? Kung anong naramdaman ko po rito, ganun po sila. Loko mo. Maling ka! So kay Aling Sally, ano naman nagustuhan ninyo? Hindi, ganun din siya, mabait din. Oh, pero wala rin sa puso niyo? Friends ko pa rin siya. Friends niyo pa rin. Si Ate Tess? Ganun din. Sa mabait siya, ganun din. So pareho sila ng level. Opo. Malaking problema po itong pinasok ni Mang Benito at malaki rin po ang epekto nito sa mga babaeng napaglaruan po niya, lalo na sa kanyang kinakasama ng 17 years na si Aling Belinda. Kaya naman po nararapat lang na magsagawa kami ng counseling kasama po ang ating trio tagapayo. Ba't nagkaganyan? Lang po sa kanya kasi biglaan lang po yun eh. Yung pangatlong anak ko po, biglaan lang siya nagkaganyan po. Kayo po, ano pong masasabi niyo? Kayo? Huwag ka na magpapakita sa amin, ha? May sinungaling mo, kasi, kaharap mo kasi asawa mo, eh. Alang-alang po sa mga anak ko po, kung gusto nila tanggapin yung ama nila, tatanggapin ko na rin po. Anong may ibig sabihin ng size 12? Size hanggang 6 years hanggang 12 years kang pwedeng makulong. Doon sa batas na sinasabi ko. Mukhang matapos po ang binigay sa inyong counseling ng trio tagapayo, ay mayroon ang naging desisyon si Mang Buboy dahil nandun na siya sa puti
katabi ng kanyang kinakasamang si Aling Belinda. Pero ganun pa man, may mga mensahe pa akong nais iwan sa inyo ang ating trio tagapayo. Simulan ko po kay Attorney Acosta. Kay Mang Buboy, alam mo po Mang Buboy, hindi naman po masama at hindi kasalanan ang pagiging pala kaibigan. Sabi nga, magkaroon ng maraming kaibigan. Subalit, dapat din nating tandaan na merong limitasyon ang pakikipagkaibigan. Bagaman paulit-ulit mong sinasabi kaninang friends ko lang sila, ngunit humantong na nga sa nagawa mo na yung hindi dapat gawin sa mga babaeng ito na yung naging sinasabing kaibigan. Naalam mo ba, Mang Buboy, na kapag yun na ang nasadlakan mo, na nagkaroon ka na ng relasyon sa iba't ibang babae na humantong na sa nasaktan mo ang kanilang emosyon o nagkaroon ng psychological na epekto sa kanilang mga kalagayan, paring malabag mo na yung batas na Republic Act 9262. Sana nga ay matuto ka na sa karanasang ito upang sa gayon ay mapaganda ang buhay mo at huwag kalabuso sa kulungan ang hahantungan mo. Yun lamang. Sa buhay po ng isang tao, kailangan nating maintindihan na meron pong pagkakataon na nagkakaroon tayo ng crisis. Kumisan, yung pong tinatawag nating midlife crisis ay hindi naman nangyayari during kung kailan 40 years old kayo. Karaniwan po, yung mga edad na yan, magmula 32 pataas hanggang 45, ito po yung mga pagkakataon na dapat maisip nyo na mas mas excited kayo na ayaw nyong tumanda, kaya nagpupumilit kayong magpakabata. Ayaw nyong magkaroon ng mga problemang sasabihin na hindi ako ganito. Kaya ang dami-dami nating mga enerhiya at aktibidades na nakakalimutan natin na kailangan natin ng tamang gabay. Kasi kuminsan nabibigla tayo Masyado tayo na-overwhelm sa ating mga eksperyensya na sasabihin ganun, yung isang babaeng ito, sinagot ako. Baka yung susunod na babaeng sasabihin ko rin yung ganun sinabi ko sa una, ganun din. So pag nangyayari na tuloy-tuloy na parang paulit-ulit na natutuwa sila na, sumagot nga silang lahat. Kayo naman, akala nyo, tama na yon. Pero alam nyo, Boboy, pasalamat ka dahil kasi ang iyong kinakasamang si Belinda ay nandyan para umintindi. At lalo akong natutuwa dahil alam mo kung anong sinabi ni Aling Belinda, ang iyong anak na lalaki ay nagsabi na, Ma, intindihin natin si tatay at bumalik siya sa atin. Para sa ganun, maintindihan niya na may pamilya siyang babalikan. Sana utak, Mang Boboy, para makita nyo kung gaano kahalaga ang inyong pamilya. Yun lang po. May apat na bahagi. Una, ating napansin sa episode na ito ang kakaiba at kakatuwa man o nakakalungkot man na pangyayari. At ito ay naramdaman nating lahat, no? Lalo na sa ating mga panauhin, kay Boboy, kay Belinda, Baby, kay Emma, kay Salud, kay Tess. Ating tingnan ang kahalagahan. Nakikita ko dito yung katapatan, yung commitment. Kaya na natanong ko kung sila ba ay kasal, sila pa hindi kasal, 17 years nagkasama. But it takes long to mapagpakasal. Kaya ating tingnan, napansin na may kulang sa parte na ito. Kaya ang payo ko kay Kuya Boboy, kay Ate Belinda, ang pagpapatawad, no? At doon naman sa ating mga kasama din, ang pag-unawa at ang pagpapatawad, at higit sa lahat, ang pag-ibig at ang pagdarasal at ang pagmamahal sa Panginoon, sa kapwa-tao at sa ating lahat. Thank you very much sa ating pong trio tagapayo. Mang Buboy, kaya ko po kayo tinatanong kanina pa paulit-ulit kung naisip po ba ninyo na magiging ganito ang epekto. Dahil Mang Buboy, nakita nyo naman, sa kahuli-hulihan, ang kumakampi pa rin po sa inyo at tumatanggap pa rin po sa inyo ng bukas palad
ay ang inyo pong pamilya. At ito pong 4 na babaeng ito po, may damdamin din naman po sila. Nang dahil po sa mga binitawan ninyong salita, umasa sila na baka ito na yung lalaking hinahanap namin sana na magiging katuwang sa buhay, yung pala'y hindi at kami niloloko laang. Masakit din yon para sa kanila, Mang Buboy. Yun po ba'y malinaw sa inyo? Nauunawaan po ba ninyo yun? Opo. So kanina po, ang sabi ninyo, babalik kayo kay Aling Belinda. Aling Belinda, tinatanggap niyo ba si Mang Buboy kung sakaling siya daw po ay babalik na? Tatanggapin ko po, alang-alang sa mga anak ko po. Siguro, Mang Buboy, kunin niyo na ho ang pagkakataon na ito na makahingi po ng kapatawaran o dispensa sa 5 babae po na ito. Ito lang masasabi ko sa kanilang 4, sorry na lang sa mga nagawa ko. Parang sinasadya. Hindi niyo sinasadya? Ilang libong beses ko nang narinig yan sinadya. Paano pa kaya kung sinadya? Di mas malala. Patawarin. Paano pa? Oo, patawarin. So, hindi po ninyo sinasadya. Huwag na siya magpakita sa pisto ko eh. Huwag na siya pumunta sa pisto ko. Kapag nakita ko yan, sabunutan ko ulit yan. Patay ta. So, ikaw, Ate Emma, tapos na daw ang lahat. Huwag na po siya pumunta doon sa pisto ko. Wala ka nang pupwestuhan. At siya, pag bumalik, mukhang kuyog. Huwag naman sana. Ate Sally, paalam na daw, sabi ni Kuya Buboy. Siguro sa susunod yan, marami pa rin bibigyan ng soft drinks yan. Kasi sa amin na, nadala kami sa soft drinks eh. Pero ipaubaya ko na yan sa asawa niya dahil ayaw ko na ng gulo. So buti na lang wala na kayong problema po. Aling Sally. Tess? Gusto ko lang kasing maghanap ng lalaking totoong nagmamahal sa akin. Oo. Kasi iniwanan ako ng asawa ko eh. Nakita ko kasi kay Buboy yun. Kaya lang masakit sa akin, natuklasan ko na may asawa pala eh. So handa ka na rin palayain siya? Bigay ko na po sa kanya. Sa asawa niya. Pinalalaya ka na nilang lahat, Mang Buboy. Wala rin naman mapapalat sa akin. Bye-bye. Aling Belinda, may mensahe pa ho ba kayo kay Mang Buboy? Sana magbago na po siya. Hindi Paano naman pang hindi niya- nagbago? Nasa kanya naman po yun. Oo. Sa kanya na lang po. So malinaw na, Kuya Buboy, babalik ka, aayusin mo, at kakalimutan nyo na itong pangyayaring ito. Opo. At sana nga, ngayong napag-usapan na ito, maging aral po sa inyo, Mang Buboy, na dapat ninyong pahalagahan din ang damdamin ng ibang babae po at hindi lamang yung pangsariling kaligayahan lamang po ninyo ang iisipin ninyo. Maraming salamat sa ating mga bisita. Amina na po tayo, mga kapatid, mga ka-face-to-face. Marami pong aral ang iiwan ng isyong ito ngayon para sa lahat, lalo na po sa mga nandito sa Morong Rizal at sa lahat ng ating mga televiewers. Walang sikreto po na hindi nabubunyag kahit gaano mo pa ito pilit na itago. Siguruhin sana natin na huwag gumawa ng mga bagay na magsisilbing bangungot sa ating pong buhay. Maging tapat at mabuti sa ating kapwa at sa ating pong sarili. Huwag pong manakit o mandaya dahil tsak na ang ginagawang multo ang sangtatakot sa iyo. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, kung gusto mo ng sweet dreams, ayaw mo ng nightmare, wag na wag mong kakaliwain si Commander. Maraming salamat po sa aking co-host na si Hans Fortel. Ganon din sa Dance Squad. Kina B1 at B2. Sa ating pong pinakamamahal na trio, tagapayo, ang ating mga sausawero at sausawera, at ang mga kapatid natin dito sa Barangay San Pedro, Morong Rizal, at higit sa lahat sa ating mga bisitang pinili pong pag-usapan ng kanilang issue kung saan lahat po tayo ay may natututunan. At bago lamang po tuloy ang magpaalam, gusto ko lamang pong tawagin ang mayor po ng Morong Rizal na si Honorable Joseph T. Buenaventura
at si Barangay Chairman Leonardo Nanding Pantalyon ng Barangay San Pedro, Morong, Rizal. Maraming salamat po, Mayor. At kami po ay pinaunlakan ninyo sa aming pagbisita dito po sa inyo. Karangalan po natin ang pagrausan ng face-to-face ang ating bayan. Salamat po, Mayor. Isang malaking kasiyahan po para sa mga tiga-Morong. Opo. Dahil po, rito po nairaos ang napakasaya at napaka-controversial na programa. Salamat Mabuhay po. po tayong lahat. Thank you po, Mayor. Maraming salamat po. Chairman, At bilang alaala po ng mga tiga-Morong, tama-tama po dahil yung pong ordinansa ng pamahalaang bayan, Opo. Pinagbabawal na po ang plastic. Ay, mabuti naman. Ito pong bag na ito ay livelihood, galing po ito sa basurahan. Oho. Kinukondisyon po natin ang isip ng ating mga kababayan na gumamit ng ganitong klaseng bag pamamalengke nang maiwasan po ang paggamit ng plastic. Yan, maraming salamat po, Mayor. At kita mo naman talagang, napakaganda na bag na yan. Maraming salamat po. Chairman, maraming salamat din po. At bilang pagpapatunay naman na kami nakarating na, ito po ang flag ng face-to-face na iwawagayway po ninyo sa inyong barangay at yung aming pong t-shirt na nakalagay, Certified Sausawera Ako, ay para po sa inyo yan, kagawad, at para po talagang pagpapatunay na kami ay nakarating na dito po sa Morong, Rizal. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, maraming salamat din po sa Kuhala Bay Resort, sa Mega Party Needs, especially to Miss Lali Ramos. Abangan niyo po kami sa susunod naming pagsugod sa inyong barangay at bubusisiin, pag-uusapan at susolusyonan po natin ang naging problema one barangay at a time. Mula naman po dito sa Morong, Rizal, ako po muli ang inyong Chang Ami na nagsasabi at laging magpapaalala sa inyo ang problema. Pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Martes, hilaw na manugang. Bad girl nga ba? May asawa siya na una, may bisyo pa siya. Ano po ang bisyo?